Isipin ninyo ang isang maliit na baryo na tahimik na namuhay sa loob ng mga dekada. Pero hindi nila alam, gabi-gabi, may kinakalagkad sa dilim, hinihiwa, niluluto, at inililibing sa ilalim mismo ng kanilang paanan. Isipin ninyo ang isang lola na mahigit 100 taong gulang na nakatira sa isang lumang bahay sa tabi ng sementeryo. Ang tanging bahay na hindi kailanman hinipo ng panahon. Walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan, walang nakakaalam ng kanyang pamilya, walang nakakaalam ng kanyang mga sikreto, hanggang sa nagbukas ang pintuan ng impyerno sa kanyang pagkamatay. Nang gabing iyon matapos siyang masagasaan, dinala ng mga residente ang kanyang katawan sa bahay. Akala nila ay simpleng paggalang lang sa matanda. Pero ang natuklasan nila sa likod ng marupok na pintuan ay isang bangungot na hindi kailanman naisip ng tao. 278 bungo, tumpok ng laman ng tao, nakahanay na buto na parang mga talaan ng kamatayan, bakas ng dugo na mainit pa, at ang pinakanakakatakot ay ang tala ng lola na nagsasabing, kapag namatay ako, lalabas sila. Gutom sila. Sino sila? Ano ang matagal nang nakatago sa bahay na iyon? At ang pagkamatay ba ng lola ay nagtapos na ang lahat? O nagsimula lang ito ng isang bagay na mas nakakatakot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang matapos. Huwag kalimutan isulat ang salawat sa comment section. Sana sa pamamagitan ng pagbigkas ng salawat, pagpalain tayo ng Diyos ng kasaganahan at matamo natin ang pamamagitan ng propeta sa araw ng paghukom. Nang gabing iyon, marahang humihip ang hangin na parang may dalang bulong mula sa nakaraan. Ang maliit na kalsada sa Lumadyang na karaniwang tahimik ay biglang lumiwanag sa mga ilaw ng sasakyang mabilis na tumatakbo. Walang nakakita, walang nakarinig, maliban sa malakas na banggaan na bumali sa katahimikan at nagpatayo sa mga ibon sa malaking puno malapit sa sementeryo ng baryo. Nakahandusay ang marupok na katawan ng isang lola sa daang lupa. Tinatayang mahigit 100 taong gulang na siya. Pero walang sinuman sa baryo ang nakakaalam ng eksaktong edad niya. Walang nakakaalam kung kailan siya nanirahan doon, kung saan siya nagmula, at kung bakit siya laging naglalakad ng mag-isa sa gabi. Ang mga tanong na iyon ay sa loob ng mga dekada ay lumulutang lang bilang mga tsismis, hindi kailanman nasagot, hindi kailanman totoong hinanap ang sagot. Bakit pinayagan ng baryo ang isang matandang babae na mamuhay ng mag-isa ng walang pamilya, walang dokumento, walang nakaraan? Nang makita ng mga residente ang kanyang katawan, karamihan ay nag-aalangan na hawakan ito. May takot na hindi maipaliwanag nang makita ang kulubot na mukha na nanatiling buo kahit matinding tinamaan. Bakit ang mukha na iyon ay hindi nagpakita ng anumang tanda ng sakit? Parang matagal na siyang naghihintay na dumating ang kamatayan upang kunin siya. Agad sinabi ng ilang residente na ang kanyang kamatayan ay isang masamang babala. Ang iba naman ay sinubukang baliwalain ang kutob na iyon, pinilit ang sarili na maniwala na ito ay simpleng aksidente lang. Pero may isang bagay sa hangin ng gabing iyon na nagpagulo sa lahat. Isang bagay na hindi nakikita ngunit nararamdaman na tumutusok sa balat na parang nagbibigay ng babala. Huwag ninyo siyang dalhin sa bahay. Huwag ninyong buksan ulit ang pintuan na iyon. Pero hindi pinapayagan ng tradisyon ng baryo na iwanan ang bangkay sa kalsada. Kailangan nilang ibalik ang katawan ng lola sa kanyang bahay. Ang maliit, lumang bahay na nakatayo sa gilid ng sementeryo ng baryo. Ang bahay na laging sarado ng walang ilaw ng kandila, nang walang tunog ng buhay. Ang bahay na sa loob ng mga dekada ay inokupahan lang ng isang matandang figura na hindi kailanman namatay. Nang buhati ng ilang residente ang katawan ng lola, naramdaman nila ang isang bagay na kakaiba. Magaan ang kanyang katawan. Masyadong magaan para sa isang taong nabuhay ng mga dekada. Para bang matagal nang natuyo ang kanyang laman o nawala ng isang bagay ang kanyang katawan na dapat ay naroroon. Bakit parang walang laman ang katawan na iyon? Ano ba talaga ang nangyari sa matandang babae sa buong buhay niya? Habang patungo sa kanyang bahay, patuloy na sinundan ng mga residente ang ingay ng pag-alulong ng mga aso mula malapit sa sementeryo. Hindi karaniwan na mag-alulong ng sabay-sabay ang mga aso sa baryo na iyon, lalo na sa hating gabi. Bakit sila nag-alulong na parang nagluluksa sa kamatayan ng isang tao o nagbabala tungkol sa isang bagay na mas madilim sa likod ng kamatayan na iyon? Nang dumating sila sa harap ng bahay ng lola, biglang nagbago ang kapaligiran.
Ang bakod na kawayan na karaniwang sarado ay bukas na bukas. Para bang may bagong pumasok o lumabas. Pero mag-isa lang ang lola. Sino ang nagbukas ng bakod na iyon? Bakit ang bakod na ilang taon nang hindi nahahawakan ay biglang bumukas ng gabing ito? Ang bahay ng lola ay nakatayo na parang madilim na anino. Ang mga dingding nito ay puno ng lumot. Ang mga bintana nito ay puno ng makapal na alikabok. Walang tanda ng buhay pero wala ring tanda ng kamatayan. Tahimik, masyadong tahimik. Nang pumasok ang mga residente, ang lumang pintuan na kahoy ay naglabas ng mahinang ingay na nagpatayo sa mga balahibo. Agad na bumulusok ang kakaibang amoy mula sa loob. Isang uri ng amoy na basa na maihalong mas matalim na amoy na parang dugo na matagal nang natuyo. Bakit ganoon ang amoy ng bahay na iyon? Ano ang itinago ng lola sa loob ng mga dekada? Inilagay nila ang bangkay ng lola sa gitnang bahagi ng bahay. Pero, walang sinuman ang naglakas loob na tumingin sa madilim na kusina. Para bang may isang bagay sa likod ng dilim na iyon na naghihintay, nagmamasid, dahan-dahang humihinga. Nang gabing iyon, isang pintuan ang nagbukas. Hindi lang pintuan ng bahay, kundi pintuan din sa isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang pinakamalaking tanong ay lumitaw sa isip ng lahat ng residente. Ang pagkamatay ba ng lola ay talagang katapusan o simula lang ng isang bagay na mas nakakatakot? Walang nakakaalam. Kakapasok lang nila sa pugad ng kamatayan na nagdulot ng mga biktima sa loob ng mga dekada. Matagal ng misteryo ng baryo ang bahay na iyon. Ipinagbabawal ang mga bata na maglaro malapit dito. Hindi kailanman naglakas loob ang mga magsasaka na dumaan kapag gabi. Maging ang mga matatanda na karaniwang nagpapalipas ng oras sa coffee shop ay laging iniiwasan ang usapan tungkol sa bahay na iyon. Para bang ang pagbanggit lang dito ay sapat na upang magdala ng kamalasan. Ano ang sikreto na itinago nila? Bakit parang ang bahay na iyon ay isang lugar na hindi dapat hawakan ng panahon? Nagsimulang lumiwanag ang mga ilaw ng cellphone ng mga residente sa mga sulok ng sala na puno ng alikabok. Ang bawat bagay ay parang inihanay ng nanginginig ngunit maayos na kamay. Walang litrato, walang damit, walang bakas ng buhay maliban sa lumang kagamitan sa pagluluto at ilang lumang tela. Paano nabuhay ang lola ng mga dekada nang walang pangunahing pangangailangan ng tao? Saan siya kumukuha ng pagkain? Sino ang nakakita sa kanya na bumili ng anumang bagay? Ang tingin ng mga residente ay sa huli ay napunta sa isang bagay na nagpakaba sa kanila. Ang kusina na bahagyang bukas na may mahinang liwanag mula sa siwang nito. Liwanag na hindi dapat naroroon dahil walang kuryente ang lola. Kaya ano ang liwanag na iyon? Kandila, sulo o isang bagay na mas hindi inaasahan? May naririnig na mahinang tunog mula sa kusina. Hindi tunog ng tao, hindi rin tunog ng hayop. Tunog na parang mahinang pagkiskisan ng metal sa kahoy. Para bang may naglagay ng mabigat na bagay sa mesa. Pero paano magkakaroon ng tunog kung patay na ang lola? May iba pa bang tao sa bahay na iyon? O nagmula ba ang tunog na iyon sa mga bagay na matagal nang hindi nahahawakan? Ang bawat hakbang patungo sa kusina ay parang paglalakad sa isang pasilyo, patungo sa nakaraan na gustong ibaon. Ang sahig na kahoy ay gumalaw na naglabas ng malutong na tunog na parang may pinipigilan sa ilalim nito. Ano ang itinago ng sahig na iyon? Gaano katagal naghintay ang lihim na iyon upang matuklasan? Nang itulak ng isa sa mga residente ang pintuan ng kusina nang nanginginig ang kamay, sinalubong sila ng malamig na hangin. Agad na bumulusok ang matalim na amoy na nagpaatras sa marami. Amoy ng karne, amoy ng bulok na napakalakas na tumusok sa lalamunan. Paano hindi naamoy ang ganoong kabahong amoy mula sa labas ng bahay? Matagal na bang sarado ang kusina na iyon sa loob ng maraming taon? Ang mahinang liwanag ay nagmula sa isang maliit na kandila na malapit ng maubos. Nakasindi ang kandila na parang bagong iniwan. Pero sino ang nag-iwan nito? Naisindi ba ng lola iyon bago siya lumabas ng bahay ngayong gabi? Kung gayon, bakit hindi gaanong natunaw ang kandila? Gaano katagal niya iniwan ang kanyang kusina? Sa mesa ng kusina ay may malaking kahoy na cutting board na may pulang mansa na hindi patuyo. Isang mapurol na kutsilyo ang nakahiga sa tabi nito. Basa pa ang dulo ng kutsilyo. Hindi nagtagal bago nila napagtanto na hindi iyon dugo ng hayop. Masyadong madilim ang kulay nito, masyadong nakakatakot ang amoy nito.
Tapos lumitaw ang tanong na nagpatindig sa balahibo ng lahat. Kaninong karne ang bagong hiniwa sa mesa na iyon? Isang residente ang tumingin sa malaking kaldero sa sulok ng kusina. Bahagyang bukas ang takip nito. May manipis na mainit na singaw pa ring lumalabas sa maliit na siwang. Walang naglakas loob na lumapit. Walang gustong malaman. Pero nanaig ang kuryosidad kaysa sa takot. Posible bang nagluluto lang ang lola ng isang bagay na hindi dapat makita ng iba? Nang dahan-dahang buksan ang takip ng kaldero, bumalot ang amoy ng bulok na maihalong taba ng tao sa buong silid. May malaking piraso ng karne sa loob ng kaldero, kumpleto sa isang balat na hindi pa ganap na nahiwa. Bakit parang bagong kuha ang piraso na iyon? Nasaan ang orihinal na katawan? Paano nakuha ng lola ang biktima nang walang nakakaalam sa mga residente? Sa mismong sandali na bumalot ang takot sa lahat, may naririnig na kaluskos mula sa ilalim ng sahig ng kusina na parang may gumagalaw o parang nagkiskisan ang mga buto. Sino o ano ang nasa ilalim na iyon? Ang susunod na biktima, ang naunang biktima, o isang bagay na mas madilim na hindi dapat hawakan ng tao. Ang maliit na bahay na iyon na matagal nang inakala na tirahan lang ng isang matandang babae ay biglang naging sentro ng bangungot ng baryo. Isang bahay na nagtago ng napakaraming sikreto. Napakaraming kwento na hindi kailanman isinalaysay. Isang tanong ngayon ang bumalot sa isip ng lahat ng residente. Kung ito ang natuklasan nila sa ibabaw, ano pa ang nakatago sa likod ng mga dingding at sahig ng bahay na iyon? At ang pinaka-nakakatakot, bakit nabuhay ang lola ng napakatagal sa gitna ng tumpok ng kamatayan? Hindi pa nahayag ang sikreto. Nagsisimula pa lang. Ang maliit na kandila sa sulok ng kusina ay patuloy na nanginginig. Hinihipa ng hangin na hindi alam kung saan nanggagaling. Gayong sarado ng mahigpit ang lahat ng bintana. Ang dilaw na liwanag nito ay nagpapasinag ng matalim na anino sa dingding na nagpapagalaw sa silid. Ang mga residenteng nagtitipon ay makatingin lang sa isang punto, ang lumang kahoy na mesa ng kusina na naging sentro ng lahat ng bangungot ng gabing iyon. Sa ibabaw nito ay may piraso ng pulang karne na naglalabas pa rin ng malapot na likido. Marahang dumadaloy sa gilid ng mesa hanggang sa bumagsak at tumulo sa sahig. Gumawa ng pulang linya na parang bakas ng sugat na hindi pa gumagaling. Walang naglakas loob na hawakan ito. Walang naglakas loob na lumapit. Dahil sa paraan ng pagkalatag ng karne, sa kulay nito, sa amoy nito, alam ng lahat na hindi iyon karne ng baka, kambing, o anumang hayop. Ang tanong na humawak sa dibdib ng lahat ay lumitaw sa parehong isip. Kaninong karne ito? Nakalatag ang kutsilyo hindi kalayuan sa karne. Basa pa ang dulo nito parang bagong gamit. Pero kung ang lola ay lumabas ng bahay ilang oras bago ang kanyang kamatayan, sino ang naghiwa ng karne na ito? O tapos na ba talagang hiwain ng lola ito bago siya lumabas? Pero kung ganoon, bakit walang tanda ng paglaban? Walang tunog ng sigaw, walang report ng nawawalang tao. Nasaan ang katawan na dapat ay kasama ng piraso ng karne na ito? Nang naglakas loob ang isa sa mga residente na lumapit ng isang hakbang, muling narinig ang tunog mula sa sahig ng kusina. Napakatahimik na tunog, pero sapat na upang magpatigil sa lahat. Parang may gumagalaw o may sumusubok na umakyat sa ibabaw. Itinago ba ng sahig ng kusina ang isa pang silid o itinago ba nito ang isang tao na hindi pa ganap na patay? Ang tingin ng lahat ay bumaba sa mga siwang ng kahoy na parang naitim na ng mga lumang mansa. Bakit parang sinisipsip ng sahig na iyon ang isang bagay sa loob ng maraming taon? Ito ba ang parehong sahig kung saan daan-daang biktima ang nahiga bago hiwain? Gaano karaming dugo ang tumulo at sumipsip sa lumang kahoy na iyon? Lalo pang lumakas ang amoy ng karne na nagtutulak sa pakiramdam ng pagduduwal, takot, at kuryosidad na maging isa. Ang kandila na malapit ng maubos ay biglang namatay na parang hinihipan ng isang bagay na nakatayo sa likuran nila. Pero nang lumingon ang mga residente, wala silang nakita. Tanging ang madilim na dingding ng kusina na parang nilalamon ang kanilang mahinang ilaw ng cellphone. Ang takot ay nagsimulang maging damdamin ng pagkakasala. Sa loob ng mga dekada, namuhay ang mga residente kasama ang bahay na ito, kasama ang lola na ito, kasama ang mahinang amoy na minsan ay naamoy ngunit laging binabaliwala. Sa lahat ng panahong ito, namuhay ba sila sa isang baryo na naging lugar ng isang malaking pagpatay na hindi nila kailanman alam?
Kung ang sariwang karne na ito ang pinakabagong ebidensya, gaano karaming iba pang biktima ang hindi kailanman natuklasan? Ang katahimikan ay nabali ng tunog ng isa sa mga residente na bumulong, kung ito ang pinakabagong piraso, nasaan ang iba? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, walang sagot, ngunit nagdala ng mas matinding takot. Ang kusina na iyon ay hindi lang lugar ng pagluluto. Ang kusina na iyon ay isang imbakan ng mga lihim, saksi sa isang krimen na nagaganap ng tahimik sa loob ng mga dekada. At ang mga residente ngayon ay nakatayo sa gitna nito nang hindi alam kung binuksan lang ba nila ang isang pintuan na dapat ay nanatiling sarado. Sa sulok ng silid, isang maliit na pintuan na hindi pa nakikita dati ay naging sentro ng atensyon. Ang pintuan na iyon ay kasing taas ng tuhod, gawa sa manipis na kahoy na parang imbakan ng pagkain. Pero, bakit sarado ng mahigpit ang pintuan na iyon na may 3 patong ng kawit na bakal? Paano makakapaglagay ng ganoong kawit ang isang matandang babae kung ang pintuan na ito ay simpleng imbakan lang? Ano ba talaga ang nakatago sa likod ng maliit na pintuan na iyon? Nang lumapit ang isa sa mga residente at hinawakan ang unang kawit, biglang bumaba ang temperatura ng silid. Ang kanilang hininga ay lumabas na parang manipis na usok. Paano magiging ganito kalamig ang isang lumang bahay nang walang aircon? Mayroon bang isang bagay sa likod ng pintuan na iyon na hindi dapat kailanman palayain? Ang unang kawit ay bumukas. Ang tunog ng metal nito ay umalinggaw-ngaw na nagpahawak sa hininga ng lahat. Ang pangalawang kawit ay bumukas, nanginginig ang sahig. Ang pangatlong kawit, nang hawakan ng kamay ng residente, malinaw na narinig ang tunog mula sa loob ng pintuan. Hindi tunog ng hayop, hindi tunog ng hangin, kundi parang mahinang tunog ng pagtama ng mga buto sa isa't isa. Lahat ay umatras. Walang nagpatuloy sa pagbubukas ng pintuan na iyon. Hindi ngayong gabi, hindi habang ang unang takot pa lang ay halos hindi na sila makatayo. Ang bahay ng lola ay nagtago ng napakaraming sikreto. Mga sikreto na ngayon ay nagsisimulang lumabas isa-isa ng walang tigil. Matapos matagpuan ang sariwang karne na malinaw na hindi nagmula sa hayop, nagpasya ang mga residente at pulis na suriin ang bawat sulok ng bahay. Walang gustong gumawa nito pero wala silang pagpipilian. Kapag nagsimulang lumabas ang ganitong katandang sikreto, imposibleng huminto sila sa gitna. Ang pangunahing tanong ay malinaw. Ano pa ang itinago ng lola? Ang susunod na sentro ng bangungot ay natuklasan ng buksan ng mga pulis ang isang malaking aparador sa sulok ng kusina. Ang aparador na iyon ay karaniwang tingnan mula sa labas. Lumang kahoy lang na nagsimulang masira sa paglipas ng panahon. Pero nang bumukas ang pintuan nito, naging mas mabigat ang hangin sa silid na parang napuno ng hindi nakikitang presensya. Ang aparador na iyon ay hindi naglalaman ng damit, hindi naglalaman ng kagamitan sa kusina, hindi naglalaman ng pagkain. Ang mga nahulog mula sa aparador na iyon ay mga bungo ng tao. Isa-isa, tapos 2, tapos 12, gumugulong sa sahig, umakyat ng magaan na parang naghihintay sila sa sandaling ito upang magpakita. Sumigaw ang mga residente, ang ilan ay nawalan ng malay, ang ilan ay nakakapit lang sa dingding, niyakap ang sarili upang pigilan ang takot. Sa sahig, 278 bungo ang nakahanay ng walang pattern, ng walang ayos na parang mga talaan ng kamatayan na hindi na maitago. At nang bilangin ng pulis ang mga ito isa-isa, lalong naging nakakatakot ang tanong. Paano nakakolekta ang isang matandang babae ng daan-daang bungo nang walang sinuman sa baryo ang nakakaalam? Bawat bungo ay may parehong marka, isang malinis na hiwa sa kaliwa o kanang bahagi ng ulo, isang bakas ng mahinang kiskisan sa bahagi ng panga. Ginawa ba ng lola ang lahat ng ito ng mag-isa o nagkaroon ba siya ng isang taong tumulong sa kanya? Kung nasaan na ang taong iyon ngayon? Buhay pa ba o ang kanyang bungo ay naririto rin? Natuklasan ng pulisya na ang loob ng aparador ay may makapal na tela. Bakit kailangan ng tela kung ang itinatago ay mga bungo? Ginagamit ba ang tela upang hindi marinig ang tunog ng pagkiskisan ng mga buto mula sa labas? Gaano katagal ginagawa ito ng lola? 0 taon, 20 o mahigit 50 taon. Isang imbestigador ang nagtaas ng bungo na mayroon pa ring kaunting buhok sa likod nito. Malakas pa ang buhok, hindi nalalagas, na parang kamakailan lang namatay ang biktima. Kung ganoon, bakit walang report ng nawawalang tao? Sino ang mga taong ito? Saan sila nagmula? Habang tumatagal,
lalo naging malinaw na ang lola ay hindi lang isang matandang babae na namuhay ng mag-isa. Siya ay tagapangalaga ng isang lihim na mas madilim kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang kanyang bahay ay hindi ordinaryong bahay. Ito ay imbakan ng kamatayan. Isang tahimik na museo na nagpapakita ng daan-daang biktima ng walang pangalan, ng walang bakas, ng walang pag-asa na matagpuan ng kanilang pamilya. Nang ilipat ng pulis ang aparador, natagpuan nila ang isang pintuan na kahoy sa likod nito. Isang maliit na nakatagong pintuan. Ang pintura nito ay katulad ng dingding kaya hindi ito nakikita kung hindi pagtutuunan ng pansin. Sarado ang pintuan na iyon mula sa labas. Bakit sarado ang pintuan na iyon? Ano ang nasa likod nito? Kung ang aparador ay naglalaman ng mga bungo, ano pa ang nakatago sa silid na iyon? Nang sa pilitang buksan ang susi ng pintuan, lumabas ang mas matalim na amoy ng bulok na nagpasara sa ilong ng lahat. Inilawan ang flashlight sa loob ng silid. Doon, sa makitid at madilim na silid na iyon ay may tumpok ng mga buto ng tao, daan-daan na nakatumpok na parang organikong basura na hindi kailanman itinapon. Ang mga buto na iyon ay nakatumpok ng walang pattern, na parang itinapon lang ng lola ang mga bahagi na hindi niya kailangan. Ang ilang buto ay nagpakita ng mga tanda na malinis na hiniwa. Ang ilan naman ay nabali na parang dahil sa matinding banggaan. Ito ba ay ebidensya na pinatay ng lola ang kanyang mga biktima gamit ang kanyang sariling kamay o namatay ba ang mga biktima sa ibang paraan bago niya hiwain ang mga ito? Isang residente ang bumulong ng halos hindi marinig. Gaano karaming tao ang hindi kailanman natuklasan dahil nawala sila sa baryo na ito o sa ibang mga baryo at natapos dito? Ang tanong na ito ay sumampal sa buong silid. Nag-ooperate ba ang lola sa baryo na ito lang o nanirahan ba siya sa ibang lugar dati? Ginagawa ang parehong bagay, inilipat ang kanyang bahay sa tuwing napakarami ng biktima. Bakit niya pinili ang bahay malapit sa sementeryo? Pinadali ba nito ang kanyang trabaho o may mas madilim na dahilan? Daan-daang bungo at tumpok ng buto ang hindi lang ebidensya ng krimen. Sila ay ebidensya na may isang bagay na hindi makatao na nanirahan sa loob ng lola sa loob ng mga dekada. Isang bagay na hindi kailanman alam ng labas na mundo, hindi kailanman pinaghihinalaan, hindi kailanman pinigilan. At ang pinaka-nakakatakot na tanong ngayon ay lumitaw, kung ang 278 bungo na ito ay natuklasan ngayon, gaano karami ang hindi pa natutuklasan? Gaano karami ang nawala bago pa magkaroon ng baryo na ito? At ang lahat ba ng ito ay talagang tumigil matapos mamatay ang lola o binuksan lang ba ng kanyang kamatayan ang pintuan para sa isang lihim na mas madilim? Ang sahig ng kusina na iyon ay karaniwang tingnan, pero ang bawat hakbang dito ay naglalabas ng iba't ibang tunog. Mas mabigat, mas nanginginig, mas buhay. Matapos matuklasan ang daan-daang bungo sa aparador at nakatagong silid, nagpasya ang pulis na suriin ang bawat pulgada ng bahay na iyon. Pero, walang sinuman ang nag-akala na ang pinakamalaking bangungot ay nasa ilalim mismo ng kanilang paanan. Nakabaon na parang naghihintay na matuklasan. Isang imbestigador ang yumuko at kumatok ng kanyang daliri sa sahig na kahoy. Hindi siksik ang tunog nito. May walang laman na espasyo sa ilalim na iyon. Paano magkakaroon ng isa pang nakatagong silid ang lumang bahay na ito? Bakit walang nakakaalam ng pag-iral nito sa loob ng mga dekada? At kung mayroon ngang silid sa ilalim nito, ano ang nakatago doon? Gamit ang crowbar, sinisira ang unang tabla ng sahig. Nang matanggal ang kahoy, bumulusok ang mas malapot na amoy ng bulok mula sa ilalim na nagpasuka sa ilan. Ang hangin na lumabas mula sa siwang na iyon ay parang hininga ng kamatayan na nakakulong sa loob ng maraming taon. Nang itutok ang flashlight sa butas na iyon, lahat ay natahimik. Sa ilalim na iyon ay nakahanay ng maayos sa ilang patong ang mga buto ng tao. Hindi isa, hindi dalawa, kundi napakarami kaya mahirap bilangin. Femur, tadyang, buto ng daliri, buto ng balakang. Lahat ay magkakahalo na parang mga sirang bahagi ng bumagsak na gusali. Pero ang pinaka-nakakapangilabot ay ang katotohanan na ang ilang buto ay mayroon pa ring natitirang tuyong laman. Na parang tumigil ang oras sa mga katawan na iyon. Isang malaking tanong ang lumitaw sa isip ng lahat. Gaano karaming katawan ang itinapon sa ilalim ng sahig na ito? Isang imbestigador ang bumaba sa espasyo sa ilalim ng sahig na may 2 karagdagang ilaw. Inihayag ng liwanag na iyon ang mas masahol na tanawin.
Ang mga buto na iyon ay hindi lang itinapon, malinis ang mga ito na hiniwa, pinaghiwalay ayon sa uri. Mahabang buto sa isang tabi, patag na buto sa kabilang tabi. Maliliit na buto ang nakolekta na parang mga sirang piraso ng keramika. Na parang isang taong may mataas na disiplina ang naghiwalay ng mga katawan ng tao, na parang isang manggagawa na naghihiwalay ng mga materyales sa gusali. Sino ang gumawa nito? Paano nagawang buhatin, hiwain, at ayusin ng isang matandang babae ang napakaraming katawan ng tao ng mag-isa? Bata pa ba siya nang magsimula o may iba pa bang tumulong sa kanya bago siya nanirahan ng mag-isa sa bahay na ito? Ang pinakaloob na bahagi ng espasyo na iyon ay nagpakita ng isang bagay na mas nakakatakot. Bakas ng maliliit na pulseras na bakal na nakadikit sa dingding ng lupa. Kinakalawang ang mga pulseras na iyon pero malakas pa rin. Ang natitirang lumang tela na nakadikit sa gilid ng pulseras ay nagpakita na may isang taong nakatali doon. Gaano karaming biktima ang nakaupo sa silid sa ibaba na iyon na naghihintay ng kanilang kamatayan? Gaano katagal silang nabuhay bago nangyari ang hindi maiiwasan? Ang mga tanong na iyon ay umalinggaw sa makitid na silid na nagpakaramdam na lalong bumibigat ang hangin. Nang maghukay sila ng mas malalim, natagpuan ang isang patong ng buto na nagbago na ang kulay at naging maitim na kayumanggi. Tanda na ang edad nito ay maaaring mga dekada na. Pero ang mas nakakagulat ay nang matuklasan nila ang susunod na patong. Mas matandang buto, marupok, halos gumuho na sa alikabok. Gaano katagal ginagawa ito ng lola? 50 taon, 60 o higit pa rito. Posible bang pumatay na siya bago pa man magkaroon ng baryo na ito? Nagmula ba siya sa ibang lugar na may kaparehong madilim na kasaysayan? Sa malalim na katahimikan, bumulong ang isa sa mga pulis kung ang mga buto na ito ay naririto. Ibig sabihin ay pumapatay na ang lola bago pa man siya magmukhang matanda. Posibleng mula pa noong kabataan niya. Pero bakit walang tala? Walang report? Walang sumasagot? Dahil ang sagot ay masyadong nakakatakot para tanggapin. Marahil dahil ang mga biktima ay hindi talaga hinahanap ng sinuman. Mga biktima ng walang pamilya. Mga biktima ng walang pinagmulan, mga biktima na marahil ay sadyang pinili. O ang mga biktima ba ay hindi talaga mga dayuhan? Maaari bang sila ay mula sa baryo na iyon mismo, ngunit ang kanilang mga bakas ay tinanggal ng hindi alam ng ibang residente? Nang patuloy na naghukay ang investigador, natuklasan nila ang isang bagay na nagpatayo sa balahibo ng lahat. Isang bungo na may malaking pako sa sentido nito. Ang pako ay tumagos mula sa magkabilang panig. Isang napakabihirang paraan ng pagpatay. Ito ba ang pamamaraan ng lola? Ito ba ang paraan niya upang matiyak na hindi sisigaw o lalaban ang biktima? Isang mas malaking tanong ang lumitaw. Paano nalaman ng isang matandang babae na nabuhay ng walang modernong teknolohiya ang ganitong kaepektibong teknik ng pagpatay? Nang matapos ang pagdodokumento ng pinakaloob na patong, naramdaman na kakaiba ang sahig ng bahay. Na parang ang bahay mismo ay humihinga ng malalim, pinalaya mula sa isang bagay na matagal nang itinago. Gayunpaman, natuklasan na ba ang lahat ng sikreto o may bahagi pa rin ang bahay na hindi pa nila nahahawakan? Naramdaman na buhay ang silid. Parang nanonood na parang gustong iparating ng mga dingding ng lupa ang isang bagay na hindi pa nahahayag. At sa sandaling iyon ay itinuro ng isang investigador ang isang madilim na punto sa sulok ng silid kung saan naroroon ang pinakamatandang buto. Bakit may butas na iyon? Dahan-dahan niyang sinabi. Isang maliit na bilog na butas na kasing lalim ng 1 metro na parang mini well. Sa loob nito ay 2 bagay lang. Isang buwig ng sinabing buhok ng tao at isang lumang manika na marahil ay kasing tanda ng mga buto sa paligid nito. Sino ang may-ari ng manika na iyon at bakit ito itinago ng lola sa pinakaloob na lugar? Matapos mahayag ang bangungot mula sa ilalim ng sahig. Bumalik ang atensyon ng pulis sa isang bagay na hindi pa nasosolusyunan, ang bakas ng sariwang dugo na natuklasan sa kusina. Mas maliwanag ang kulay pula nito kaysa sa mansa ng lumang dugo na nagdumi sa silid. Nagpapahiwatig na may isang taong bagong biktima ilang oras bago masagasaan ang lola. Pero sino ang taong iyon? Walang tanda ng paglaban. Walang sigaw. Walang report ng nawawalang tao. Bakit walang nakapansin na may nawawala sa parehong araw ng pagkamatay ng lola?
O sadyang pinili ang biktima dahil walang siyang koneksyon sa sinuman. Natagpuan ng investigador ang bakas ng dugo na patungo sa likod na pintuan ng bahay. Maliit ang bakas na iyon, na parang kinaladkad ng maingat ang biktima upang hindi mag-iwan ng masyadong malaking bakas. Ibig sabihin ba nito ay malakas pa rin ang lola para kaladkarin ang katawan ng tao? Paano nagkaroon ng ganoong lakas ang isang babae na mahigit 100 taong gulang? Nang lumabas sila ng bahay, natagpuan nila ang ginulong lupa, bakas ng maliit na hukay na bagong tinakpan. Agad na lumubog ang puso ng lahat. Hindi na kailangan ng salita. Alam nila kung ano ang gagawin. Nang hukayin ang lupa, agad na bumulusok ang pamilyar na amoy ng bulok sa hangin ng gabi. Sa mababaw na hukay na iyon ay natagpuan ang mga sariwang piraso ng katawan ng tao. Mga piraso ng paa, piraso ng braso, bahagi ng dibdib. Lahat ay malinis na hiniwa na parang karne na handa ng lutuin. Pero ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na ang mga piraso na iyon ay bahagi lang ng katawan. Ang ibang bahagi, ulo, puso, pangunahing organo, ay hindi natuklasan. Niluto ba ang ibang bahagi, kinain? Itinago o may iba pang biktima na hinalo sa mga piraso na iyon? Ang tanong na iyon ay lumitaw sa gitna ng katahimikan na nagpakaramdam sa lahat na parang dahan-dahang umiikot ang mundo. Ngunit puno ng banta. Napansin ng isang investigador na ang pinakabagong piraso na ito ay walang anumang tanda ng pagkabubulo. Ibig sabihin, bagong pinatay ang biktima sa loob ng wala pang 12 oras bago matagpuan. Ibig sabihin ba nito ay pumatay ang lola ng isang tao sa parehong araw ng kanyang pagkamatay? Paano niya nagawa iyon? Sino ang huling biktima na ito? Sa sahig ng kusina malapit sa cutting board, kung saan unang natuklasan ang sariwang karne. May maliliit na patak ng dugo na gumawa ng pattern. Nang suriin, ang pattern na iyon ay parang mga patak na nahulog mula sa kutsilyo matapos gamitin sa paghiwa ng balat ng tao. Pero may kakaiba. Baluktot ang mga patak na iyon. Hindi diretso. Na parang nanginginig ng husto ang kamay na humahawak ng kutsilyo nang iwinawagayway ito. Kung nanginginig ang kamay ng lola, lumalaban ba siya sa isang bagay? Lumaban ba ng matindi ang huling biktima na ito kaya nahirapan siya? Kung totoo iyon, bakit walang tanda ng pinsala sa kusina? Pinatay ba ang biktima sa ibang lugar tapos dinala sa kusina? Nagsimulang maghanap ng karagdagang pahiwatig ang investigador sa bakuran sa paligid ng bahay. Natuklasan nila ang isang bagay na mas kakaiba. Isang maliit na lata na gawa sa manipis na metal ang bahagyang nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay may piraso ng papel na halos gumuho na sa amag. Pero nabasa pa rin ang sulat kamay ng lola. Ang dumating ngayong gabi ay iba. Hindi siya tulad ng iba. Kilala niya ako. Sino ang tinutukoy sa sulat na iyon? Ang pinakabagong biktima ba na ito ay isang taong kilala ang lola? Bakit walang nawawala sa mga residente ng baryo? Nagmula ba ang biktima sa labas ng baryo at alam ang isang bagay tungkol sa nakaraan ng lola? Ipinagpatuloy ng investigador ang paghahanap hanggang sa labas ng bakod na kawayan ng bahay. Malapit sa malaking bato na nakatayo na parang natural na palatandaan ay natagpuan ang isang maliit na patak ng dugo. Tanda na marahil ay sinubukan ng biktima na tumakas. Bakit huminto doon ang bakas na iyon? Nakatakas ba ang biktima o hinabol ba siya ng lola at kinaladkad pabalik sa bahay? Tanong pagkatapos ng tanong ang lumitaw ng walang sagot na nagdagdag lang sa pakiramdam ng pagkabahala. Nang bumalik ang isa sa mga pulis sa bahay, may nakita siyang nagpatigil sa kanya. Sa likod na bintana ng bahay, ang salamin na puno ng alikabok ay may bakas ng maliit na kamay. Bakas ng kamay na parang bago dahil malinis ang bahagi na nahawakan. Ang bakas ng kamay na iyon ay hindi sa lola. Masyadong maliit ang palad niya. Masyadong manipis. Sino ang naglagay ng kamay sa salamin na iyon? Ang biktima na sumusubok na humingi ng tulong o isang taong nagtatago pa rin sa loob ng bahay. Ang bahay na iyon ay parang humihinga. Bawat sulok nito ay parang nakatingin pabalik sa mga taong pumasok sa bakuran nito. At habang lumalalim ang gabi, lumitaw ang pinakamalaking tanong. Kung ang lola ay bagong pumatay ng isang tao sa araw ng kanyang kamatayan,
Mag-isa ba talaga siya o may isang tao o isang bagay pa rin ang nagpapatuloy ng kanyang trabaho mula sa mga anino ng bahay na iyon? Ang pagkamatay ng lola ay dapat nakatapusan ng kwento. Pero habang lalong lumalalim ang imbestigasyon, lalong nagiging kakaiba ang lahat. Lalo na tungkol sa kanyang edad. Walang anumang administratibong talaan na nagbanggit ng kanyang kapanganakan. Walang archive ng ospital, walang nabubuhay na saksi na nakakaalam ng kanyang kabataan. Na parang hindi kailanman naging bata ang lola. Hindi kailanman lumaki. Lumitaw lang siya sa kolektibong alaala ng baryo. Ilang residente ang nagsabi na bata pa sila. Matanda na ang lola. At ang mga tao na ngayon ay mga lolo at lola ay nagsabi rin ng parehong bagay. Matanda na ang lola bago pa man sila ipanganak. Paano mapapanatili ng isang tao ang ganoong katagal na edad nang hindi nagmumukhang lalong marupok? Bakit ang kanyang balat ay nanatiling parang balat ng karaniwang matatanda? Ngunit ang kanyang katawan ay nakakakaladkad ng mga biktima sa silong. Nagsimulang lumitaw ang mga tanong mula sa investigador. Ang tunay bang edad ng lola ay hindi 100 taon kundi mas matanda? Sa maliit na silid ng lola ay natagpuan ang isang maliit na bote na naglalaman ng madilim na pulang likido. Matindi ang amoy nito. Matalim na parang dugo na pinaburo. Para saan ang likido na iyon? Bakit ito nakatago ng napakaayos sa isang bote ng salamin na mukhang dekada na ang edad? Ito ba ay isang uri ng inumin na ininom ng lola upang manatiling buhay? Kung kaninong dugo ang pangunahing sangkap nito? Isang imbestigador ang nakatuklas ng isang maliit na tala na nakatago sa likod ng unan ng lola. Nanginginig ang sulat kamay niya, hindi maayos, pero nababasa. Hindi ako dapat huminto. Kung huminto ako, mamamatay ako. Kung mamamatay ako, babalik ang lahat. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon? Ano ang babalik? Bakit kailangan ng lola na patuloy na gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay upang manatiling buhay? Naniniwala ba siya na ang pagkain ng laman ng tao ay nagbibigay ng lakas o nagpapahaba ng buhay o nararamdaman ba talaga niya ang epekto nito? Lalo pang dumami ang mga tanong nang matuklasan ang isang lumang litrato sa likod ng aparador. Litrato ng isang batang babae na may matalim na tingin. Kahawig niya ang lola. Napakakahawig. Masyadong kahawig. Pero malinaw na kinunan ang litrato na iyon mahigit 80 taon na ang nakalipas. Kung ang babae sa litrato na iyon ay ang lola, bakit halos hindi nagbago ang kanyang mukha? Ito ba ay ebidensya na mas mabagal talaga siyang tumanda kaysa sa karaniwang tao? O ang batang babae na iyon ba ay hindi talaga ang lola? Kundi isang taong kilala ng lola at marahil ay kinain upang kunin ang kanyang kaluluwa? Lahat ng posibilidad ay tila makatwiran nang makita nila ang paraan ng lola na panatilihin ang kanyang lakas hanggang sa huling hininga. Walang tanda ng sakit sa kanyang katawan. Walang pinsala sa organo na karaniwang nararanasan ng mga tao na mahigit 100 taong gulang na parang ang kanyang katawan ay hindi natural na nagre-regenerate. Ito ba ay resulta ng ugaling kumain ng laman ng tao sa loob ng mga dekada o mayroon ba siyang tiyak na ritual na isinasagawa sa bahay na iyon? Isang pahayag ng isa sa mga residente ang nagpagulat sa isip ng lahat. Dati, bata pa ako, nakita ko siyang naglalakad ng mag-isa sa sementeryo, nakikipag-usap sa isang bagay na hindi nakikita. Nagkaroon ba ang lola ng tiyak na ritual sa sementeryo ng baryo? Naghanap ba siya ng lakas mula sa isang bagay na mas madilim? O nakikipag-usap lang ba siya sa kanyang mga biktima? Isang mas nakakatakot na tanong ang lumitaw. Kung ang lola ay talagang nagpapanatili ng buhay sa ganitong paraan, may iba pa bang tulad niya sa labas? Pumasok ang imbestigasyon sa isang bagong yugto ng subukan ng pulis na hanapin ang pagkakakilanlan ng lola. Gayunpaman, ang resulta ay lalo pang nagpadilim sa lahat. Walang opisyal na pangalan, walang identity card, walang talaan ng pamilya. Walang archive ng kasal, walang ebidensya ng kapanganakan. Walang makapagpapatunay kung saan siya nagmula. Paano nabuhay ang isang tao ng mga dekada sa isang baryo nang walang anumang dokumento? Sadyang tinanggal ba niya ang kanyang pagkakakilanlan o nawala na ba ang kanyang pagkakakilanlan matagal na? Sa isang lumang drawer ng mesa, natagpuan ng pulis ang ilang punit-punit na piraso ng papel. Kabilang dito ay nakasulat ang listahan ng mga pangalan na hindi kilala ng mga residente ng baryo.
Ang mas kahina-hinala. Ang ilang pangalan ay may markang krus sa tabi nito. Ang mga pangalan ba na iyon ay mga biktima ng lola o sila ba ay mga tao na nakakakilala sa kanyang nakaraan at kailangan niyang alisin upang manatiling ligtas ang kanyang sikreto? Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay isang punit-punit na papel na may napakalumang petsa. Nakasulat dito ang kakaibang pangungusap. Huwag silang hayaang makita ako. Kung dumating ulit sila, kailangan kong umalis. Kailangan kong lumipat. Sila. Sino sila? Mayroon bang tiyak na partido na matagal nang hinahabol ang lola? Kung alam ba nila ang ginagawa ng lola? Ang lola ba ay talagang isang pugante mula sa isang nakakatakot na pangyayari sa nakaraan? Muling lumitaw ang tanong ng matuklasan ng investigador ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga personal na gamit, isang piraso ng maayos na sinabing buhok. Isang lumang salamin na may basag na frame, at isang sinaunang kwintas na may mga ukit na hindi kilala. Ang kwintas ay tila nagmula sa panahon ng kolonyal. Mas matanda pa sa baryo. Paano ito nakuha ng lola? Dinala ba niya ang kwintas na iyon mula sa kanyang nawawalang nakaraan? Isang pulis ang nagmasid sa mga ukit sa kwintas at napansin na ang hugis nito ay kahawig ng simbolo ng pagtali na parang simbolo ng katapatan o kasunduan. Gumawa ba ng kasunduan ang lola sa isang tao? Sa isang bagay? At ang kasunduan ba na iyon ang nagtali sa kanya na gawin ang lahat ng ito upang manatiling buhay? Nagsimulang maalala ng mga residente ng baryo ang isang bagay na madalas pinag-uusapan ng mga matatanda. Tsismis na noong panahon ng kolonyalismo ay may isang misteryosong babae na pinaghihinalaang nanirahan kasama ang mga sundalong kolonyal. Ngunit nawala ng walang bakas matapos ang isang pag-aalsa. Ang lola ba ang parehong babae? Kung totoo iyon, ibig sabihin ay nabuhay na siya ng higit sa makatao. Ngunit kung siya ay nasangkot sa kolonyalismo, bakit siya nagtago sa liblib na baryo? Ano ang itinago niya? Sino ang tinatakasan niya? Sa dingding ng silid, natagpuan ng investigador ang maliliit na gasgas. Daan-daan ang bilang nito na nakahanay sa mga grupo. Ito ba ay mga palatandaan ng oras? Minarkahan ba ng lola ang bawat biktima? O may iba pa siyang itinala? Marahil ay ang mga araw na kailangan niyang gawin ang isang bagay upang manatiling buhay. Sa ilalim ng kanyang manipis na kutson ay natagpuan ang isang balutan ng lumang tela. Nang buksan, ang balutan na iyon ay naglalaman ng mga lumang sulat na halos buong nasunog sa gilid. Ngunit, isang pangungusap pa rin ang nababasa. Hindi ako makabalik. Lahat sila ay namatay dahil sa akin. Pinatay ba ng lola ang kanyang pamilya? Ito ba ang dahilan kung bakit wala siyang sinuman? Ito ba ang dahilan kung bakit siya nag-iisa? O namatay ba ang kanyang pamilya dahil sa isang bagay na ginawa niya nang hindi sinasadya? Mula sa mga piraso ng impormasyon na halos hindi ka panipaniwala. Malinaw na ang nakaraan ng lola ay isang bagay na hindi dapat hawakan. Isang bagay na sadyang inilibing niya, tulad ng paglilibing niya sa daan-daang biktima sa ilalim ng kanyang sahig. Ngunit ang pinakamalaking tanong ngayon ay hindi na kung sino ang lola, kundi kung ano ang nagtulak sa kanya na maging ganoong tao. At ang mas nakakatakot, ang kanyang madilim na nakaraan ba ay muling lilitaw ngayon matapos siyang mamatay. Matapos matuklasan ang mga buto, bungo at laman ng tao. Pumasok ang baryo sa isang yugto ng takot na hindi pa nila naranasan dati. Ngunit ng gabing iyon nang simulan ng pulis na baklasin ang mga gamit mula sa bahay ng lola. Ang ilang residente ay nagsalita tungkol sa mga tunog na matagal na nilang naririnig, ngunit hindi kailanman naglakas loob na ihayag. Isang matandang lalaki na nakatira, hindi kalayuan sa bahay ng lola ang umamin na gabi-gabi ay naririnig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa kusina ng bahay na iyon. Isang iyak na napakahina na parang bulong ng bata. Dati ay inakala niya na tunog iyon ng hangin na humihip sa mga siwang ng kawayan. Ngunit ngayon matapos makita kung ano ang nakatago sa likod ng bahay na iyon, hindi na siya sigurado kung ang tunog na iyon ay hindi hangin. Kaninong tunog iyon? Isang babae na may edad na ang nagkwento na isang gabi ay narinig niya ang paulit-ulit na tunog ng katok na parang may nagtutulak ng pintuan mula sa loob at sumusubok na lumabas.
Ang katok na iyon ay tumagal ng halos 1 minuto bago biglang tumigil na parang may isang taong sumuko sa loob. Ito ba ay biktima na buhay pa o tunog iyon ng mga buto na gumagalaw ng mag-isa? Ang pinaka nakakatakot ay ang testimonya ng isang maliit na bata. Sinabi niya na nakita niya ang isang maliit na itim na figura na nakatayo sa likod ng bintana ng kusina nang umuwi siya mula sa pag-aaral ng Quran. Ang figura na iyon ay hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa kanya na may mga mata na hindi nakikita ang hugis. Inakala niya na iyon ay ang lola, pero hindi tugma ang taas at hugis nito. Kung hindi iyon ang lola, sino ang nakatayo doon? Nang makolekta ang lahat ng testimonya, lumitaw ang isang nakakatakot na pattern. Ang mga tunog na iyon ay tumaas sa nakaraang ilang taon. Bakit? Ibig sabihin ba nito ay patuloy pa ring lumalaban ang mga huling biktima o lalo pang dumami ang mga biktima kaya hindi na mapatahimik ang mga tunog na iyon ng mga dingding ng bahay? Sinubukan ng pulis na ipaliwanag ng rasyonal na ang mga tunog na iyon ay maaaring nagmula sa mga hayop na gumagapang o pagyanig ng lupa. Ngunit hindi madaling makumbinsi ang mga residente. Ang tunog ng pag-iyak ng tao ay hindi maaaring itulad sa ingay ng hayop. At ang tunog ng mabibigat na yapak na parang nagkaladkad ng paa ay hindi maaaring nagmula sa hayop. Nagsimulang balutin ng malaking tanong ang lahat. Ang mga tunog ba na iyon ay nagmula sa mga biktima na buhay pa bago patayin? O nagmula pa rin ba ang mga tunog na iyon sa bahay na iyon kahit patay na ang lola? Isa sa mga bagay na nagpatindig sa balahibo ng investigador ay nang matuklasan ang isang lumang audio recording sa bahay ng isa sa mga residente. Ang recording na iyon ay hindi sinasadyang nakuha 4 na taon na ang nakalipas ng isang kabataan na sumusubok ng tapang sa paligid ng bahay ng lola. Sa recording na iyon ay malinaw na naririnig ang tunog ng hirap na paghinga. Tunog ng pagkiskisa ng mabigat na bagay at tunog ng isang babae na marahang nagsasabing, "Huwag buksan ang pintuan." Nagising sila. Ang tunog na iyon ay hindi kahawig ng sinuman sa mga residente. At ang mas nakakatakot, ginawa ang recording na iyon habang buhay pa ang lola at nasa loob ng kanyang bahay. Kung ang tunog na iyon ay hindi sa lola, kanino iyon? Ang bahay na iyon na ngayon ay naging sentro ng takot ng baryo ay parang nagtago ng isa pang buhay na hindi pa nawawala. Na parang may isang entidad na ayaw na mabunyag ang madilim na kwento nito. Nagtatanong ang mga residente kung patay na ang lahat ng biktima. Bakit naririnig pa rin ang mga tunog na iyon? Hindi ba mapayapa ang kaluluwa ng mga biktima? O may iba pa sa loob ng bahay na iyon? Isang bagay na hindi kailanman nakikita, ngunit laging nakikinig. Ang silid-tulugan ng lola na dati ay inakala lang na isang lumang silid na hindi inaalagaan ay nagtago ng pinakanakakagulat na natuklasan sa ngayon. Sa likod ng manipis na kutson na may nakakatusok na amoy ng anghit. Natagpuan ng pulis ang isang diary na walang pabalat. Naninilaw ang mga pahina nito, ang ilan ay punit. Ang ilan ay natakpan ng maitim na mansa na parang tuyong dugo. Ngunit ang mga nakasulat sa loob ay nababasa pa rin at ang nilalaman nito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ng sinuman. Sa unang pahina ay nakasulat, ang dumating ngayong gabi ay nagngangalang Mirta. Umiiyak siya. Ayaw kong gawin pero kailangan ko. Inutusan nila ako. Sino si Mirta? Ang pangalan na iyon ay hindi kailanman narinig sa baryo. Siya ba ay isa sa mga biktima? Kung siya ay umiiyak, ibig sabihin ay nakapasok na siya sa bahay na iyon ng buhay. At sino ang mga nag-utos sa lola na gawin ang mga nakakatakot na bagay na iyon? Mas madilim ang susunod na pahina. Sinubukan kong huminto. Pero kung huminto ako, nakikita ko silang nakatayo sa silid na ito. Nakatingin sila sa akin nang walang laman ang mga mata. Gutom sila. Hinihingi nila ang kanilang bahagi. Sino ang mga patuloy na binabanggit? Ito ba ay halusinasyon lang ng lola? O tinutukoy ba niya ang mga figura na kanyang pinatay? O mayroon bang ibang hindi nakikitang entidad na sa tingin niya ay kailangan niyang pakainin upang hindi maghiganti? Natagpuan ng pulis ang isang pahina na ibang-iba ang sulat kamay sa dating pattern ng sulat. Mas maayos ang sulat. Mas madali, mas malakas na parang isinulat maraming taon bago pa man magmukhang matanda ang lola. Lumipat ako sa baryo na ito upang magtago. Hinahabol nila ako.
Kung malalaman nila na buhay pa ako, susunugin ako tulad ng iba. Sinunog. Sino ang sinunog? Naging bahagi ba siya ng isang tiyak na grupo? Nagmula ba siya sa ibang panahon at lugar na ibang-iba sa baryo na iyon? At sino ang humahabol sa kanya kaya kailangan niyang magtago upang manatiling buhay? Ibinunyag ng isa pang pahina ang isang bagay na mas madilim. Ang kanilang katawan ay nagbibigay ng lakas. Ayaw kong maniwala. Pero sa tuwing ginagawa ko, nararamdaman kong madaling bumalik. Mas mabilis akong makalakad. Mas matalas akong makarinig. Ngunit lalo pang dumadami ang kanilang anino. Hindi lang ito krimen. Ito ay pag-amin na naniniwala ang lola na nakakakuha siya ng lakas mula sa pagkain ng tao. Delusyon lang ba iyon? Ngunit ang kanyang hindi normal na malakas na katawan at ang kanyang mahabang buhay nang walang reklamo sa sakit. Totoo bang lahat ng iyon ay nagkataon lang? Ang huling pahina ang pinaka-nakakatakot. Napakanginginig ang sulat na parang isinulat habang nanginginig sa takot ang lola. Ngayong gabi may kumatok sa bintana. Hindi tao. Alam ko iyon. Hinihingi niya ang lumang pangako. Matanda na ako. Hindi ko na kaya. Kung mamamatay ako ngayong gabi, lalabas sila. Huwag hayaang makita ng mundo kung ano ang nasa ilalim ng aking bahay. Ano ang hinihingi ng pangako? Anong pangako ang ginawa niya at bakit siya labis na natakot kaya inakala niya na ang kanyang kamatayan ay magpapalaya sa isang bagay? Kapwa na tahimik ang pulis at mga residente matapos basahin ang tala na iyon. Naramdaman ng lahat na ang pagkamatay ng lola ay marahil ay hindi lang simpleng aksidente sa pagkasagasa. Pinatay ba siya? May humabol ba sa kanya ng gabing iyon? Ang pinaka-nakapananakot na tanong ngayon ay bumabalot sa isip ng lahat. Kung patay na ang lola, nawala na ba talaga ang mga kinatatakutan niya? O ngayon ba sila ay malayang gumagala sa baryo na hindi nakakaalam ng panganib na bumabangon? Ang forensic examination sa daan-daang bungo ay dapat na makatulong na ibunyag ang katotohanan. Ngunit binuksan lang nito ang isang mas madilim na misteryo. Mula sa daan-daang buto na natuklasan. Walang sinuman ang tumugma sa mga report ng nawawala sa Lumajang o sa kalapit na lugar. Maging ang pagtutugma ng data hanggang sa antas ng probinsya ay hindi nagbigay ng sagot. Na parang ang mga biktima na iyon ay hindi kailanman nagkaroon ng sistema ng populasyon. Paano nabuhay ang daan-daang tao sa Pilipinas nang walang pagkakakilanlan? Nang walang pamilya? Nang walang anumang talaan? Sila ba ay biktima mula sa ibang mga baryo na sadyang tinakpan o hindi ba sila nagmula sa kasalukuyang panahon? Ang tanong na iyon ay lumitaw nang mapansin ng isang forensic expert ang kondisyon ng ilang bungo na tila biktima mula sa iba't ibang panahon. May mga bungo na nagpakita ng pinsala dahil sa modernong mapurol na bagay. Ngunit, mayroon din namang nagpakita ng pattern ng sugat na parang resulta ng sinaunang matalim na sandata tulad ng espada o itak noong panahon ng kolonyalismo. Paano nagkaroon ng mga biktima mula sa ganoong kalayong panahon ang lola? Talaga bang nabuhay siya ng mas matagal kaysa sa normal na tao? O namana ba niya ang isang bagay? Isang tao, isang nakakatakot na trabaho. Higit pa rito, ang ilang buto ay nagpakita ng mga tanda ng pare-parehong proseso ng paghihiwa, napaka-pare-pareho na parang ginawa ng parehong kamay sa loob ng mga dekada. Walang pagbabago sa teknik, walang pagbaba sa pagiging masinop. Walang kahinaan dahil sa edad. Paano mapapanatili ng kamay ng isang matandang babae ang paghihiwa ng buto ng may parehong presisyon sa loob ng ilang dekada? Ano ang nagpapanatili ng lakas na iyon? Lalo pang naging kakaiba ang pagsusuri ng SA nang ang ilang sample ay nagpakita ng pagkakahawig ng lahi sa isa't isa. Magkaugnay ba ang mga biktima na ito? Sila ba ay miyembro ng isang tiyak na grupo? O tinarget ba ng lola ang mga tao na may kaugnayan sa dugo sa kanyang nakaraan? Kung totoo iyon, ang krimen na ito ay hindi random na krimen. Ito ay pagpili ng pagpuksa sa isang tiyak na lahi. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay lumitaw nang i-report ng forensic expert ang nakakatakot na natuklasan. Ang ilang buto ay nagpakita ng mga tanda na hindi pa ganap na patay ng hiwain. Ibig sabihin ay posibleng binuksan ang ilang biktima habang humihinga pa sila. Paano nagawa iyon ng lola nang walang naririnig?
Talaga bang may soundproof room ang bahay na iyon o gumamit ba siya ng isang tiyak na paraan upang patahimikin ang biktima? Sa takot at pagkalito. Mahinang sinabi ng isang pulis, kung ang lahat ng biktima ay hindi kailanman inireport na nawawala, ibig sabihin walang naghahanap sa kanila. Bakit? Sino ba talaga sila? Ang mga biktima ba ay mga walang tirahan, mga dayuhan, mga pugante? O sila ba ay nagmula sa isang grupo na sadyang binura sa kasaysayan? Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang isang tanong na pinakanakakatakot. Kung walang anumang biktima na may pagkakakilanlan, paano malalaman ng lola kung sino sila? Matapos ang pagsusuri ng mga buto. Lumipat ang focus ng investigasyon sa bahagi ng katawan na natagpuan sa kusina. Ang mga detalye na natagpuan doon ay nagpakalito sa lahat. Ang malaking kaldero na natagpuan sa ibabaw ng kalan ay naglalaman pa rin ng labi ng laman ng tao na hindi pa ganap na luto. Ibig sabihin ay hindi pa tapos magluto ang lola nang lumabas siya ng bahay ng gabing nag-aksidente. Nagmamadali ba siya? May dumating ba at umistorbo sa kanya o tumatakas ba siya sa isang bagay? Ang kutsilyo na natagpuan ay may kaparehong pattern ng gasgas sa dose-dosenang iba pang buto. Nagpapahiwatig na ang tool na iyon ay ginamit ng maraming beses. Sa loob ng maraming taon para sa parehong layunin. Walang gasgas na nagpapahiwatig ng kahinaan ng matandang kamay. Lahat ay presiso, pare-pareho. Napaka-propesyonal. Paano nagkaroon ng ganoong matalas na kontrol sa kalamnan ang isang lola na mukhang mahina? Ang isa pang kaldero na natagpuan sa ilalim ng mesa ay naglalaman ng malapot na madilim na likido. Nagtapos ang forensic na ito ay malamang na sabaw na gawa sa buto ng tao. Uminom ba ng likido na iyon ang lola? Ito ba ang nagbigay sa kanya ng lakas? Naniniwala ba siya na ang pagkain ng katawan ng tao ang tanging paraan upang mapanatili ang kanyang mahabang buhay? Pinatibay ng talaarawan ng lola ang hinala na iyon. Kung huminto ako, manghihina ang aking katawan. Lumalapit sila sa akin, nagagalit sila. Gutom sila. Sino ang gutom? Pinapakain ba niya ang ibang entidad? O pinag-uusapan lang ba niya ang kanyang sarili? Tungkol sa pag-asa sa laman ng tao na marahil ay nagpatigil sa kanya. Ngunit ang pinakanakakatakot ay nang matuklasan ng pulis ang isang maliit na istante na naglalaman ng mga bote ng salamin na may mga piraso ng organo ng tao na pinanatili gamit ang simpleng kemikal. Ilang puso. Ilang kidney, maging isang pares ng mata. Lahat ay nakatago ng maayos na parang koleksyon ng isang doktor na nahuhumaling. Para saan itinago ng lola ang mga organo na iyon? Pinag-aralan ba niya ang mga ito? Binibilang niya ang mga ito? O ang mga organo ba ay may tiyak na ritual na kahulugan para sa kanya? Isang antropologo ang dinala at sinabi niya ang isang teorya na nagpatayo sa balahibo ng lahat. May ilang sinaunang paniniwala na naniniwala na ang pagkain ng tiyak na bahagi ng katawan ng tao ay maaaring magbigay ng pisikal na lakas. Kalinawan ng isip o mahabang buhay. Kung ang lola na ito ay nagmula sa napakalayong panahon. Marahil ay namanan niya ang ritual na iyon. Nagsasanay ba ng black magic ang lola? Naging bahagi ba siya ng isang ipinagbabawal na paniniwala? O nagpatuloy lang ba siya sa isang bagay na itinuro sa kanya noong bata pa siya? Ngunit, ang pinakanakakabahala na tanong ay lumitaw nang matuklasan ng isa sa mga forensic ang isang bagong buto, sariwa pa. Nahinaluan ng mga buto na dekada na ang edad. Patuloy ba ang lola sa pagpatay hanggang sa huling araw ng kanyang buhay nang walang nakakaalam? Paano hindi kailanman nawawala ng isang tao ang baryo? Ang mga huling biktima ba ay mga dayuhan o isang taong sadyang ayaw matuklasan? Sa katahimikan ng kusina na iyon, marahang sinabi ng isang investigador. Kung ang lola na ito ay talagang ginawa ito upang manatiling buhay, ibig sabihin ay may posibilidad na ginagawa na niya ito mula pa noong kabataan niya. Ibig sabihin, mas madilim ang kanyang nakaraan kaysa sa nakikita natin. At iyon ang tanong na nagtapos sa araw na iyon na may takot na nakabitin. Kung ang lola ay nabuhay sa pagkain ng tao sa loob ng maraming taon, ano ba talaga ang mangyayari sa kanyang katawan kung huminto siya? At ngayon matapos siyang mamatay. Tumigil ba talaga ang siklo na iyon o may naghihintay pa rin ang susunod na biktima? Sa huli, binaliwala ang bahay ng lola. Iniwan ng pulis ang dilaw na linya na bumabalot sa buong gusali,
Ngunit ang pakiramdam ng takot ay parang nakadikit pa rin sa mga lumang dingding na iyon. Sumisipsip sa bawat siwang ng basag na kahoy. Bagamat naidala na ang lahat ng ebidensya, may isang bagay na hindi mayaalis, ang madilim na presensya na hindi nakikita na parang naghihintay pa rin sa mga anino ng bahay na iyon. Sa unang gabi matapos itigil ang investigasyon, nakarinig ang mga residente ng kakaibang tunog mula sa bahay na iyon. Hindi tunog ng hayop, hindi tunog ng hangin. Ang tunog na iyon ay parang mahabang buntong hininga na umalingaw-ngaw mula sa loob ng kusina. Na parang may isang tao o isang bagay na humihinga pa rin doon. Paano nangyari iyon? Hindi ba patay na ang lola? Hindi ba natuklasan na ang lahat ng biktima? Kaya sino ang nagpupuno ng tahimik na gabi ng tunog na iyon? Isang residente ang naglakas loob na lumapit hanggang sa bakod na kawayan. Sumumpa siya na mula sa siwang ng madilim na bintana ng kusina ay nakita ang gumagalaw na anino. Hindi anino ng tao. Masyadong maliit ang hugis nito. Masyadong mabilis, masyadong hindi natural. Ito ba ay labi ng kaluluwa ng biktima o may isang bagay na nanirahan sa bahay na iyon mula pa sa simula? Bago pa man dumating ang lola, lalo pang dumami ang mga tanong ng matuklasan ng pulis ang pandaraya sa mga report ng nawawala. May ilang kaso ng nawawalang tao na naitala dati. Ngunit nawasak na ang mga archive nito. Sino ang nagtanggal ng mga report na iyon? May nagpoprotekta ba sa lola sa lahat ng panahong ito o may paraan ba ang lola upang makalimutan ng mga tao ang kanyang mga biktima? Ang mas kakaiba. Ang ilang residente ay umamin na nakita nila ang lola na naglalakad sa gabi patungo sa sementeryo ng baryo at bumabalik bago sumikat ang araw. Ano ang ginagawa niya doon? Nakikipag-usap ba siya sa isang bagay? Kumukuha ba siya ng katawan mula sa sementeryo o nagtatanim ng isang bagay? Lumitaw ang mas madilim na hinala. Ang ilang biktima ba ay hindi pinatay sa bahay na iyon, kundi sa ibang lugar tapos dinala sa bahay? Kung ganoon, nasaan ang lugar na iyon? Gaano karaming iba pang biktima ang hindi kailanman natuklasan? Natagpuan ng pulis ang isang malambot na lupa sa likod ng bahay na hindi pa nila nasusuri dati. Ngunit, bago pa man sila makahukay ng mas malalim, bumuhos ang malakas na ulan, tinanggal ang anumang bakas na maaaring naroroon. Bakit laging dumarating ang ulan sa mahalagang sandali? Ito ba ay nagkataon lang o tanda na ang misteryo ay talagang ayaw mahayag? Sa gitna ng lahat ng tanong, isang bagay na pinakanakakatakot ang nagsimulang lumitaw sa isip ng mga residente. Kung patay ang lola at naputol ang kanyang ritual, ang isang bagay ba na matagal niyang binantayan ngayon ay malaya? Ang huling tala sa talaarawan ng lola ay nagsasabing, kung mamamatay ako, lalabas sila. Maghahanap sila, gutom sila. Sino sila? Ang mga biktima ba na naghahanap ng paghihiganti? O ibang entidad na matagal nang pilit na pinapatay ang lola? Lalo pang humaba ang gabi at ang bahay ay nanatiling nakatayo sa kanyang banta na katahimikan. Bawat anino sa likod ng bintana ng bahay na iyon ay parang imbitasyon sa isang misteryo na hindi kailanman nasagot. Matapos makolekta ang lahat ng ebidensya, nagpasya ang pulis na isara ang bahay na iyon. Ngunit, ang pisikal na pagsasara ay hindi nangangahulugang pagsasara ng kwento. Ang baryo ay nasa takot na hindi pa nila naranasan dati. Ang mga bata ay hindi na naglakas loob na lumabas. Matapos ang magrib, hindi na umuupo ang mga matatanda sa terasa habang nagkukwentuhan tulad ng dati. Lahat ng mata ay patuloy na nakatingin sa bahay ng lola na parang naghihintay lang ng isang bagay na lumabas mula sa loob nito. Hindi huminto ang mga kakaibang pangyayari. Ilang araw matapos ang libing ng lola, ilang residente ang nag-report ng parehong bangungot. Nakita nila ang lola na nakatayo sa harap ng bahay, tinatawag sila gamit ang kanyang payat na kamay. Ang kanyang mukha ay hindi marupok na mukha tulad noong siya ay buhay. Ang mukha na iyon ay mukhang mas bata. Mas sariwa. Ngunit walang laman ang kanyang mga mata na parang madilim na balon ng walang ilalim. Paano napakaraming tao ang nangangarap ng parehong bagay? Ito ba ay kolektibong trauma lang? O sinusubukan ba talaga ng lola na bumalik? Sa ikatlong gabi, isang residente ang umamin na nakita niya ang isang figura ng babae na may mahabang buhok na nakatayo sa kalsada patungo sa sementeryo.
Ang figura na iyon ay hindi gumagalaw, nakatingin lang sa bahay ng lola ng matagal. Nang lumapit ang residente, nawala lang ang figura na iyon na parang hamog na tinangay ng hangin. Kung hindi iyon ang lola, sino iyon? Ang pulis na nagbabantay ay nakaranas din ng kakaibang pangyayari. Isa sa kanila ang nakarinig ng tunog ng yapak mula sa loob ng bahay. Gayong selyado na ang bahay. Nang buksan ang pintuan, walang sinuman sa loob. Tanging ang malamig na hangin ang bumulusok palabas na nagpatayo sa lahat ng balahibo. Mayroon bang naninirahan pa rin sa bahay na iyon o ang lupa mismo ang nagtatago ng isang bagay na hindi malilinis? Lalo pang bumigat ang tanong nang bumalik ang isa sa mga forensic officer sa baryo ilang araw matapos umuwi. Umamin siya na nakaranas ng kakaibang fenomena. Sa kanyang laboratorio, ang mga sample ng buto mula sa bahay ng lola ay lumipat ng lugar ng mag-isa. Walang recording ng TVs na nagpakita na may sinumang humawak nito. Paano makakagalaw ang buto nang walang interaksyon ng tao? Lalo pang lumaki ang hinala. Natuklasan na ba talaga ang lahat ng biktima? O mayroon pa ring mga buto na sadyang hindi nagpapakita ng sarili? Mayroon bang biktima na buhay pa o isang bagay na mas madilim kaysa sa tao? Nang magtipon ang mga residente upang desisyonan ang kinabukasan ng bahay na iyon. Ang ilan ay gustong sunugin ang bahay ng lubusan. Ngunit, ang ilan naman ay natatakot na ang pagsusunog ay magpapalabas ng isang bagay sa labas ng mundo. Kung masisira ang bahay na iyon, saan pupunta ang madilim na enerhiya na matagal nang nakakulong? Lalo pang humaba ang gabi nang marinig ang tunog na parang tunog ng metal mula sa loob ng bahay. Natahimik ang mga residenteng nagtitipon. Ang tunog na iyon ay hindi hayop, hindi kalikasan. Iyon ay tunog ng mga bagay na parang mga pulseras na bakal sa silong na nagkakabangga. Paano makakagawa ng tunog ang silong na nabakante na? Umabot sa sukdulan ang takot ng baryo nang umamin ang isang maliit na bata na nakita niya ang isang babae na may mahabang buhok na nakaupo sa kusina ng bahay na iyon kahit sarado ng mahigpit ang pintuan nito. Inilarawan ng bata na ang babae na iyon ay may payat na mahabang kamay at isang maliit na ngiti na hindi dapat taglay ng tao. Kung ang bahay na iyon ay may naninirahan pa rin. Sino ang bagong naninirahan? O hindi pa ba talaga umalis ang lola? Ang bahay na iyon ngayon ay naging simbolo ng takot na hindi mabubura. Nagtatanong ang mga residente, ang baryo ba na ito ay naging lugar ng pagpatay sa daan-daang tao sa loob ng mga dekada nang hindi nila nalalaman? Ang buong baryo ba ay talagang kasama sa pagtatago ng sikreto na iyon o sila ba ay mga piyesa lang sa laro ng isang bagay na mas matanda, mas mapanlinlang, mas gutom? Nang lumubog ang gabi, ang bahay na iyon ay mukhang isang matandang higante na mahimbing na natutulog. Naghihintay ng sinuman na lumapit upang muling buksan ang kanyang mga mata. At ang pinakamalaking tanong ang nagtatapos sa buong kwento na ito na may takot na nakakalamig. Kung ang lola ay tagapangalaga ng isang bagay na mas nakakatakot, ngayon matapos siyang mamatay. Sino ang papalit sa kanya? Nang gabing iyon, ang maliit na baryo sa Lumajang ay naging tahimik na saksi ng isang mapait na katotohanan na minsan ang pinakamalaking krimen ay hindi ang pagpatay, kundi ang pagpapabaya na mangyari ang pagpatay ng hindi kailanman nagtatanong. Daan-daang bungo na natuklasan sa ilalim ng sahig ng bahay ng isang matandang babae ay hindi lang ebidensya ng kalupitan, kundi isang madilim na salamin ang nagpapakita ng mukha ng buong lipunan na sa loob ng mga dekada ay pinili na ipikit ang mga mata. Sa lahat ng panahong ito, inakala ng mga residente na sila ay namumuhay ng ligtas, payapa, at maayos. Inakala nila na ang kanilang baryo ay bahagi ng isang tahimik na Pilipinas. Isang inang bayan na binabantayan ng mga pagpapahalaga sa pagtutulungan at pagkakapatiran. Ngunit sa katotohanan, ang baryo na iyon ay nagtago ng mas madilim na sikreto kaysa sa gabing walang buwan. Isang sikreto na lumago dahil sa takot, kahihiyan, at ugali ng tao na madalas umiiwas sa katotohanan na ayaw nilang harapin. Nang buhay pa ang lola, walang naglakas loob na magtanong kung bakit siya nanirahan ng mag-isa. Walang naglakas loob na lumapit nang marinig ang kakaibang tunog mula sa kanyang bahay. Walang nagmalasakit ng paminsan-minsan ay bumulusok ang amoy ng bulok mula sa kanyang kusina. At nang nawawala ang mga tao sa ibang mga baryo. Walang sinuman ang kailanman nag-ugnay sa lahat ng ito sa maliit na bahay sa gilid ng sementeryo.
Ang katotohanan ay ang krimen ay hindi lang isinilang mula sa nagkasala, kundi mula rin sa katahimikan ng mga saksi. Ngayon matapos mamatay ang lola. Matapos matagpuan ang daan-daang biktima sa anyo ng buto at hiniwang laman, saka lang umiyak ang baryo. Saka lang sila natakot, saka lang sila nagtanong, paano namin hindi ito napansin? Paano namin hindi ito napigilan? Ngunit huli na ang pagsisisi, laging huli. Sa gitna ng takot, lumitaw ang isang moral na katotohanan na hindi matatawaran. Hindi magiging malakas ang bansa na ito kung hahayaan ng mga mamamayan na lumago ang kawalan ng katarungan sa kanilang sariling bakuran. Ang Pilipinas ay binuo sa diwa ng katapangan, pagtutulungan, pagbabantayan, at pagmamalasakit. Ngunit kapag ang mga pagpapahalaga na iyon ay napalitan ng takot, ang krimen ay tumatayo ng walang pagtutol. Ang bahay ng lola ay hindi lang lugar ng pagpatay. Ito ay simbolo ng kung ano ang mangyayari kapag nakalimutan ng lipunan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bansa na mailakas ng loob na magsalita. At doon mismo, ang core ng moral na mensahe na ito ay nagsisimulang maramdaman na parang tinik sa dibdib. Na ang pinakamalaking krimen sa kwento na ito ay hindi ang ginawa ng lola, kundi ang hindi ginawa ng mga nakatira sa paligid niya. Isang ina ang nagsabi, takot kaming magtanong. Takot kaming marinig ang sagot. Ngunit hindi ba ang katapangan ay bahagi ng dugo ng bansang ito? Hindi ba lumaya ang Pilipinas dahil sa katapangan na lumaban sa isang bagay na mas nakakatakot? Kaya paano hahayaan ng lipunan na talunin ng maliit na takot ang pagpapahalaga sa pakikipaglaban na minana sa mga ninuno? Sa likod ng bawat buto na natuklasan, may isang tunog na hindi naririnig. Tunog ng biktima na marahil ay tumatawag ng tulong. Ngunit hindi kailanman nakarating ang tunog na iyon dahil sa makapal na dingding ng bahay, tahimik na tunog ng gabi, at puso ng tao na pinili na hindi makisangkot. Malinaw ang moral na mensahe. Kapag ipinipikit natin ang mga mata sa maliit na krimen, binibigyan natin ng puwang ang malaking krimen upang lumago. May isang bahagi na pinakanakakatakot sa kwento na ito. Hindi dahil sa dugo o buto, kundi dahil sa katotohanan na nagawa ng isang lola ang lahat ng iyon nang hindi napipigilan sa loob ng mga dekada. Ang kanyang pag-iral ay nagpapakita kung gaano kapanganib kung nawawalan ang lipunan ng pakiramdam ng responsibilidad sa isa't isa. Kapag namatay ang pagtutulungan, kapag nawala ang atensyon sa kapitbahay, kapag naging banyaga ang pakiramdam ng pagmamalasakit, ang krimen ay maaaring magtago sa likod ng pintuan ng anumang bahay nang walang nakakaalam, nang walang pumipigil. Ang malakas na bansa ay hindi binuo ng gobyerno lang, hindi ng militar lang, kundi ng mga mamamayan na mailakas ng loob na bantayan ang isa't isa. Kung ang isang baryo lang ay kayang baliwalain ang krimen sa loob ng maraming taon, paano kung mangyari ang parehong bagay sa malaking lungsod? Gaano karami ang nawawala ng hindi nalalaman? Gaano karami ang naghihirap ng tahimik? Ang kwento na ito ay sumampal sa ating kamalayan na ang Pilipinas ay hindi lang malawak na lupain na puno ng milyon-milyong tao. Ang Pilipinas ay isang malaking katawan na makakatayo lang ng matuwid kung ang lahat ng bahagi nito ay nagbabantayan sa isa't isa. Kapag nabubulok ang isang bahagi, mararamdaman ng buong katawan ang sakit. Kapag hinayaan ng isang residente ang krimen, ang buong bansa ang magdurusa sa kahihinatnan nito. Patay na marahil ang lola, ngunit ang kahihinatnan ng kanyang mga gawa ay babalutin ang baryo na iyon magpakailanman. Sa tuwing maririnig ng mga residente ang tunog ng hangin na humihip sa mga dahon sa gabi, marahil ay magtatanong sila kung hangin lang ba iyon o tunog mula sa daan-daang biktima na hindi nailigtas. Sa tuwing makikita nila ang walang lamang bahay na iyon, marahil ay maaalala nila kung gaano kadali lumago ang krimen kapag pinipili ng kabutihan ang katahimikan. Ngunit mula sa takot na iyon ay may aral ng nasyonalismo na isinilang. Aral na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lang tungkol sa pagwawagayway ng bandila o pag-awit ng pambansang awit, kundi tungkol din sa katapangan na itaguyod ang katotohanan, bantayan ang kapaligiran, bigyang pansin ang kapitbahay. At tiyakin na walang sinumang mamamayan ang magiging biktima sa katahimikan. Ang pagmamahal sa bayan ay nangangahulugang mailakas ng loob na labanan ang anumang bagay na sumisira sa pagkatao, kahit ito ay nasa harap ng ating sariling pintuan. Hindi duwag ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa na lumago mula sa katapangan. At ang katapangan na iyon ay dapat naroroon hindi lang sa malalaking digmaan,
kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay, sa desisyon na tulungan ang iba, pagsabihan ang mali, hanapin ang katotohanan, at huwag hayaan na lumago ang masasamang bagay ng walang pagtutol. Kung mas nagmalasakit ang mga residente ng baryo, mas naglakas ng loob, mas handang magtanong, marahil ay hindi na kailangan pang mamatay ang daan-daang biktima na iyon. Marahil ay hindi kailanman magiging madilim na sementeryo ang bahay na iyon na nagtatago ng tahimik na sigaw. Ngunit kahit huli na para sa kanila, hindi pa huli ang kwento na ito upang maging babala sa ating lahat na ang pinakanakakatakot na krimen ay hindi ang hugis ng multo o supernatural na nilalang, kundi ang totoong krimen ang nagtatago sa likod ng takot ng tao na magmalasakit. Na ang pinakamalaking kaaway ng bansa ay hindi lang banta mula sa labas, kundi ang pagiging walang pakialam na gumagapang sa puso, na nagpapalimot sa atin na ang kapwa ay responsibilidad natin. Na ang nasyonalismo ay hindi lang tungkol sa pagmamalaki, kundi tungkol din sa obligasyon na bantayan ang buhay ng isa't isa. Sa huli, ang lumang bahay na iyon ay nakatayo na parang monumento na nagpapaalala sa atin na ang masamang kasaysayan ay maaaring maulit anumang oras kung muling pipiliin ng lipunan ang katahimikan. At ang lamig ng gabi na bumabalot sa bahay na iyon ay parang bumubulong. Huwag ulitin ang pagkakamali na ito. Huwag hayaan na lumago ang krimen sa katahimikan. Huwag hayaan na maging isang bansa na pumikit ang Pilipinas. Dahil ang malaking bansa ay hindi ang bansa na malaya sa kadiliman, kundi ang bansa na may lakas ng loob na magpasikat ng liwanag. Kahit na ang liwanag na iyon ay kailangang sindihan sa gitna ng bahay na puno ng 278 bungo at nabubulok na sikreto. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe. Naway gantimpalaan kayo ng ala ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng biyaya, at saganang biyaya ng walang humpay.